Magandang mainit na tanghali sa inyong lahat. Tayo pa magkakaroon ng debate. Debate sa pagitan ng mga magigiting na debatista mula sa panig ng MCGI, si Larry Silva, at sa panig ng Roman Catholic na si Brother Melchor Manalil. Right. So, basahin ko lang po ang rules at sana'y Larry, sana maintindihan mong rules. Okay. Minimize ko yung ibang ibang naka-open na apps, kaya medyo Sige. Okay, so number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second maximum. Kung titigil ang sasagot ng at least 40 seconds, 40 sorry. sabihin mo. Okay. 40. Binabasa ko kasi. Okay, ulit. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 40 seconds. Kung titigil lang sasagot at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical question, kailangan sumagot ng categorical bago paliwanag at hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin lamang ang magbabantay ng 40 seconds. Alright, so 40-40 . Kung number 3, kung walang sagot ng categorical or hindi categorical, next question agad at walang paliwanagan, pero kung gusto magpaliwanag, pwede rin. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sagot. Number 5, sa unang pagtatanong, kailangan lamang tanong ang ayon sa itinindig ng affirmative or negative. At sa cross-examination, magtanong lamang sa nailatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto ang kanyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto ang tinatanong kung ang paglalapatan. Number 7, out of order are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin, moderator, and the debater. Number 12, ito lamang ang iir na patakaran bilang sa pag-aayos ng debaters. Meron silang 10 minutes na latag sa first, 10 minutes question, and 10 minutes second, 10 minutes question, and then 5 minutes for conclusion. Tanong ko lang kung okay ba sa iyo, Uncle Mel? Okay na okay sa akin. Tanungin mo si MCGI Larry. Kapatid na Larry Silva, okay ba sa iyo? Okay lang, pero hindi ba kasama sa rule ang mag-o-object habang nagtatanong? May nagtatanong? Hindi kasama sa rules na hindi pwedeng mag-object. Bro, hindi. Wala sa rules ko na binasa na hindi pwedeng mag-object. So that means pwede kang mag-object. Alright? Okay. So, okay pa yung battery mo, bro Larry? Baka bigla na naman sabi mo, lobat na naman yan. Okay na, kasi tira ka na. Okay na, titindig na ako, 10 minuto. Ang patutunayan ko, Uncle Fred, okay. Ano mo nga yung aming pag-uusapan. Ang topic ay, wala ako ng notes. Patutunayan mo na ang pagkamatay ni si Kristo ay si Kristo ay Biyernes ipinako at namatay. Yan. At sa linggo na buhay. Linggo na buhay. Ikaw ang affirmative dito at si Larry Silva ang negative. Negative. Ang negative na titindigan niya ay si Kristo namatay ng Miyerkules, nabuhay ng Linggo. Ayun. Sige. Okay, isulat mo ha. Ito yung stand ni Larry. Si Kristo, Miyerkules namatay, Linggo nabuhay. Ang stand ko bilang affirmative, si Kristo namatay Biyernes, Linggo nabuhay. Ayan, malinaw ha, malinaw. Ayan, malinaw yan, Larry ha. Okay. So, Sige. Pwede. Sige, Uncle. Okay na? Okay lang ba yung gusto niyo ba open cam ang timer nito o para kita nyo? Okay. Sabi mo kay Larry, sa akin walang problema. Okay. Sige. Ha? Sige, open ko na lang yung cam ko para Ikaw, nasa sa'yo yan. Sige.
Ayan. Sa'yo yan. Yan. Ayan. Pero humihina kasi yung ano ko signal ko eh. Alright, so Uncle Mel, kung ready ka na, mag-start ng time. Ready na. Okay. Go na. Salamat sa 41 viewers natin live tayo. No? Salamat. Okay na, go. Sabi dito sa San Marcos chapter 15 and the following verse, nang magdidilim na sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan nyo, tinatawag niya si Elias, may tumakbo upang kumuha ng isang esponga. Ito'y binasa ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tapat at pinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ng tabing ang templo mula sa itaas hanggang ibaba. No, yun. Sa 40. Baba ko na, 43, 42 to 43, binaba ko na para mas mabilis. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang ginagalang na kasapi ng Sanhedrin. Siya rin ay naghihintay na maghahari ang Diyos dahil iyon ay araw ng paghahanda. Ano yung araw ng paghahanda nila? O bispiras ng araw ng Sabat o pamamahinga. Ayan. Ibig sabihin, kinabukasan na kinagabihan noon, Sabat na. No? Sabado na yon sa mga Hudyo. No? Araw ng paghahanda, no? Naglakas loob siya, lumapit kay Pilato upang tingnan ang bangkay ni Jesus. Babasahin ko ngayon sa English. Kung Biyernes nga ba? Ayan. Para tapos na agad yung yung boxing, The Voice. Sabi rito sa talatang 42, ang sabi, evening came. Thus crucifixion had taken place on preparation day Friday. Before the Jewish Sabbath began at sundown. Malinaw, Friday si Kristo namatay. Kung letra por letra, ang sabi ng The Voice Bible, Friday, preparation day. Friday before the Jewish Sabbath began at sundown. Mamaya, lalatagan mo ako na may mababasa ka ring Miyerkules. Pag wala kang nabasang Miyerkules dyan sa kahit na anong Bible, dilema at problema mo ngayon yan. Ayan, no? Doon natin makikita na Friday. At ang ginagamit doon, kasi magbibilang yan eh. Biyernes, sasabihin yan, mag-uumpisa yan, Sabado, Linggo, Lunes. Sasabihin, dapat Lunes. Hindi po 24 oras ang umiiral sa mga kalendaryo during that time, even sa mga Roman time, no? Sila ay may reckoning time na sundown to sundown. Sabi nga doon, sundown, no? Sabi, began at sundown. Mag-umpisa na yon, no? Kinabukasan ng pagsikat ng araw na noon, ikalawang araw na yon, no? Pagsikat, magbubukang liwayway ang uli ng linggo, ikatlong araw na sa kanila. Kasi, ang ginagamit ng mga Hudyo at lalo-lalo na ganun din sa mga Romans ay yung reckoning time. Anong reckoning time ba yon? Ito ang patutuo ni Kristo. Kung meron kang ang dating Biblia, yung Biblia ninyo, yung kulay dilaw. Basahin mo Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Hindi sinabing 24 oras ang ginagamit during that time. Malinaw Sinabi ni Kristo sa inyong ang dating Biblia, buklatin mo dyan. Hindi sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? 12 hours. Kaya pagdating ng sundown noon ng Friday, isang araw na consider yon sa mga Hudyo. At paglitaw uli ng araw kinasabaduhan, yon ay ikalawang araw na. At paglubog uli ng araw yan, pagpasikat na ang araw, yun ay ikatlong araw. Kaya tama ang stand ng simbahang Katoliko at yung sinabi ni Jesus kung papaanong si Moises ay napasa ilalim ng 3 araw, 3 gabi doon
sa tiyan ng malaking isda, ganun din naman ang anak ng tao. Sabi nga ni Kristo, gibain nyo ang templong ito sa ikatlong araw, ibabangon kong muli. Sa kanya, Miyerkules daw namatay, nabuhay Linggo. Pag binilang natin yan, sablay agad, di ba? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Yari, 4 na araw yan, ha? Kasi sabi niya, Miyerkules daw namatay, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ayan, dilima sa kanya yung 4 na araw na yan. Ewan ko kung paano niya i-connect na 3 araw yan. Kasi ang stand niya, Miyerkules namatay. Kaya kung bibilang tayo ng araw na gagamitin niya, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, diyan pa lang, ewan ko kung paano niya yan lulusutan. So malinaw na malinaw, sabi ng inyong Biblia, yung ang dating Biblia o yung 1905 na Biblia ang ginagamit ninyo, hindi baga ang araw ay may 12 oras. Sa English, are there not 12 hours in the day? Hindi sinabi yung, are there 24 hours in a day? Wala sinabing ganun, 12 lang oh. Kaya tama ang pamilang ng simbahang Katoliko at pagdiriwang namin na si Kristo ay Biyernes namatay at nabuhay nung Linggo. Ang sabi nga dito, ulitin ko, evening came, the crucifixion had begun, taken place on preparation day. Yung pagpapako sa kanya, no? Taken place on Friday. On Friday. Ang crucifixion pala, preparation day, Friday. Before the Jewish Sabbath began at sundown. Joseph Arimathea, a member of the ruling council who was also believer, anxiously waiting for the kingdom of God, went to Pilate, boldly asked for the body of Jesus. Kaya during pa rin na Friday ng hapon na, pinakuhan na ni Joseph de Arimathea, kasi siya ay may-ari ng paglilibingan ni Jesus. Kasi sa mga Hudyo, bawal yun sa Sabat, na pagdarating ang Sabat, may mga nakasabit pang mga katawan doon, na bawal sa kanila yon, no? MR, si Moses bang nasabi ko? Correction, I stand corrected, si Jonas. Kung paano si Jonas nasa loob ng 3 isda, sa 3 isda, 3 araw sa loob ng isda, ganun din si Jesus. Correction is needed but not insulted. Okay, salamat, no? Okay, si Jonas, kung ang nasabi ko ay Moses, correction is needed but not insulted, si Jonas po yon. Okay, no? So, doon po natin makikita na may nabasa na ako na letra for letra Friday. Hihintayin ko ngayon na maglalatag ka na sa Biblia, kahit na anong Biblia ang gamitin mo, na sinasabi ang preparation day ay Miyerkules. Na, at yan ay papatak ng 3 araw papuntang Linggo. Paano mo namin paniniwalaan na bibilangan mo kami ng ganon. Okay? Na? Para para naman maano natin 'yan, no? So sana po sa mga nakikinig, wag po kayong maniniwala sa mga ibang sinasabi nila na Miyerkules daw or Huwebes namatay si Kristo. Wala po, even church history, even church father, even ang mga standard reference, Jesus Christ crucified happened in Friday, not Thursday, even Wednesday, hindi po. Ang sabi ng Biblia na nabasa natin, evening came, the crucifixion had taken place, preparation day, Friday, hindi Wednesday. Kaya antibay ngayon ng aking pinangahawakan na nabasa ko dyan, verbatim si Kristo nung crucifixion namatay Friday. At hindi niya siyempre tututulan na si Kristo ay nabuhay ng Linggo kasi stand niya. Ang dapat niyang ipakita sa atin kung paano niya ikukunik ang 3 araw mula Miyerkules hanggang Sunday na 3 araw yan. Ayan ha. Ewan ko kung anong kalendaryo ang gagamitin nitong ating kaibigan sa pagpapatotoo na Miyerkules daw namatay si Kristo. No? So, siguro, Uncle Fred, konti na lang naman, i-wave ko na para Okay. makapagtanong na siya. Ayan, maraming Sige. salamat. Okay, so balik natin sa 10 minutes, ano? 10 minutes.
Tama ba? Tapos meron ako Yung tanong. rito sa Sige. side na 40 seconds. Ayan Okay. Bro Larry, Ayan. ready ka na ba bro? Sige. Okay. Ano, magtatanong? Yeah, pag nagtanong ka na, Magtatanong ako? pag nagtanong ka na, tatakbo na yung oras mo bro. Sige, Mel. Paborito Mel. Binasa mo kanina yung sa English na ayon doon sa binasa mo ay Biyernes. Ah. So, maliwanag Mm. mo sinabi doon, Biyernes, Friday. Mm. At ano ba ang reckoning ng mga Hudyo nung araw? Ano ang reckoning ng mga Hudyo? Sinagot na rin niya ni Jesus. 12 oras. Ang sabi ni Jesus, hindi baga, ito yung reckoning nila. Tapos ka na ba magtanong? Sige. Ito ang reckoning nila kung ano araw ang ginagamit nila. Hindi baga ang araw ay may 12 oras. Sabi niyan, yan ang reckoning time ng mga Hudyo, even ang mga Roman. Yan ay mababasa natin sa ang dating Biblia na ginagamit ninyo. Baka hindi mo yan nababasa. Nasa ang dating Biblia yan, napakalagay. Yun ang sagot ko. Next question. Nung nag-usap tayo, tinatanong kita kung anong reckoning ng mga Hudyo. Ang sagot ko ay sunset to sunset. Bakit kayo na iba na? Diyos mo yun. Narinig mo sinabi ko, sundown. Ayun o, nakalagay doon, sundown. O, pwede mo rin gawing sunset to sunset. Basta ang reckoning time nila, 12 hours period. Kahit gamitin mo sunset to sunset, walang problema sa akin. Basta ang kanilang reckoning time, 12. O, gamitin mo sunset to sunset, walang problema. Sundown to sundown, gamitin mo, walang problema. Basta ang reckoning time nila, ayon kay Kristo, 12 hours in a day, period. O, okay na. Kasi kahit sa atin kasi, Hindi, magtanong ka muna, moderator. Next question na ba? Next question. Pagtanungin mo. Okay. sige. Ngayon, ayon sa aral nyo, ayon sa tindig mo, ang Biyernes namatay, nabuhay Linggo. Bilangin mo daw, Neil, kung ilang gabi mula Biyernes hanggang Linggo. At bilangin mo rin kung ilang araw mula Biyernes hanggang Linggo. Ilitaw mo ang 3 days and 3 nights. Si Kristo na nagsabi, 3 araw kung papaanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, ganon din ang anak ng tao. Si Kristo na nagsabi. Ayun na, nilitaw ko na, hindi na sa akin galing, sinabi na ni Kristo. 3 araw at 3 gabi siya. Biyernes, unang gabi. Biyernes, unang gabi ng Biyernes. Sabado, unang gabi rin. Kinabukasan, madilim-dilim pa yon, gabi pa rin yun sa kanila, ikatlong gabi na yon. At nung sumikat ng araw, doon na mag-umpisa yung kanilang reckoning na ora primera, ora segunda, ora tercera. yun, ang ganun ang pag-aaral doon. O, okay na? Nasagot Next ko question. na. Hindi nasagot ang tanong eh. Bro, magtanong ka. Wala na Moderator, side. nagko-comment. Pause time. Bro Larry, bro, nasa rules na pumayag ka bago ako nag-start. Nasa rules natin yon, no side comment. Okay. Sige bro, magtanong ka na. Sige. Pasensya ka na moderator. Okay lang, mahaba naman pasensya ko. Sige lang bro, tuloy lang. Sige lang. Oo, normal yan. Okay. Ngayon, yun bang sinasabing Sabat dyan, Mel, ay araw ng Sabat ng mga Hudyo o yung tinatawag nilang weekly Sabat? Yun ang sabi dito, sa binasa ko. Ang sabi dito, okay, babasahin ko uli para marinig mo. Sabi ng binasa ko, the crucifixion had taken place on Preparation Day Friday before the Jewish Sabbath began at Sunday. Meron kasi ang mga Hudyo na tuwing Sabado, may Sabat sila. Yun ang weekly Sabat. Sabado yan. No, meron silang monthly Sabat. Meron din silang yearly Sabat. Kaya ang sabi dito, yung Friday kasunod ay Sunday. Friday kasunod Sunday. Sorry. Yung Friday kasunod ay Sabat. That is Sabbath or day. Yun ang weekly Sabat nila. Next question. Kasi every Saturday nagsasabat sila.
Ah. Sa madaling salita, ang nakalagay diyan Jewish Sabbath, hindi weekly Sabbath ang nakalagay. Walang problema. Di ba? Ngayon, O, walang problema. Ano tanong mo? ito, ang ano Oh. ba ano ba ang ibig sabihin ng dakilang Sabat? Ito ba pareha lang Okay. sa weekly Sabat ng Hudyo o hindi? Lahat ng Sabat sa kanila ay holy at dakila yan dahil yan ay nakagisna nila sa Old Testament. Lahat ng sinasabat nila, mga dakilang Sabat lahat yan. No, yung kanilang Pentecost Day, Sabat din yan. Dakilang Sabat nila yan. Kasi ino-offer nila yan sa Diyos. Kaya dakila ang Sabat na yan, walang gagawa dyan. No? Kaya lahat yan dakila para sa mga Hudyo. O, ano pang tanong mo? Next question, bro. Ngayon nakasulat dito dakilang Sabat. Sa pagkakaintindi mo ba ito yung weekly o Sabat ng mga Hudyo? Ikaw na nagsabi, Jewish Sabbath, nakalagay dito. Sabbath, sa mga Hudyo yan. Ano pang tinututulan mo dyan? Ayan na nga, letra for letra nga, Jewish Sabbath yan. Kung ano-ano pang hinahanap mong tanong, ikaw na sumasagot sa tanong mo. Hindi mo na ako pinapahanap ng sagot. Ikaw na sumasagot sa tanong mo Tanong, pareho ba ang weekly Sabat at yung tinatawag na dakilang Sabat? Sinabi ko na sa iyo, lahat yan. Pag sinabing Sabat sa kanila, dakila yon para sa kanila dahil yon ay kanilang nakagisnan nung panahon na sila ay inilabas sa Ehipto ni Moises. Kaya nga, kahit na anong Sabat sa kanila, dakila yan kasi pinapahalagahan nila yan. Bawas sa kanila yung gumalaw niyan. Ang tutulan mo, moderator, sa kanya, yung tinistan ko na Friday. Sabat ka ng Sabat, nagkakasabat-sabat ka dyan Yung Friday ang tutulan mo. Next question. Yun ang, di ba sabi mo Miyerkules, yung Friday ang tutulan mo. Next question, bro. Ayaw mo na ako magtanong, huwag mong turuan. Ngayon, ulit. Ulit. Namatay si Kristo ng Biyernes. Dahil wala namang moderator, tama na siguro yung tanong. Okay na. Oh, Okay ba? ikaw nagsabi, habaan yung tanong. Moderator, excuse me. Siya nga nagbigay ng oras para mahaba raw tanong. Ngayon siya yung sumusuko. Ano ka ba naman, Larry? Ang dami Sabi nga raw mong ay, demand. Tapos ikaw pala yung susuko sa Sabi nga oras. raw yung hindi sumusuko ay tanda ng katapatan yan. Okay, so, bro, punta na tayo sa negatives. Bibigyan kita ng 10 minutes para makapag latag naman, bro. I-adjust ko lang yung time natin. Pwede bang lagyan lang? Sige. Salamat. Lagyan na lang kita ng timer, bro. Makita Lagyan mo. Lalagyan kita ng timer Lagyan sa ulo. Nakikita mo yung time mo sa ulo mo, ha? Okay ba? Kasi naglalag ako pagka naka-open cam ako Lalagyan kita ng timer sa ulo. Yeah, ganun talaga sa Pilipinas. Uncle Fred nawala. Hindi, lalagyan ko siya ng timer sa ulo. Bro, 10 minutes lalagyan ko sa ulo mo, ha? Sige, lagyan mo Kasi timer. Wag sa ulo, sa agtang. Naglalag ako. Ay, sa noo. Sa noo mo tataka ng... Sige, bro, ready ka na? Sige. Ayan. Sige. Yan. Okay, magandang araw. Binasa ni Mel yung English Bible kanina na nagsasabi na Biyernes ang paghahanda para sa Sabat, Biyernes. Yun ang mahirap sa mga taong nagbabasa ng Biblia kahit ang salin ay kaduda-duda. Pero ba naman, Biyernes daw namatay si Kristo.
Yung Biyernes hanggang Linggo, 3 araw yun. Hindi nga niya nailalabas o naililitaw kung ilang gabi ang magmula Biyernes hanggang Linggo. Wala siyang naililitaw eh. Ang sagot niya lang, sabi ni Kristo, may 12 oras sa isang araw. Yun ba ang tamang sagot? Hindi yun. Hindi yun ang tamang sagot, Mel. Ang tanong ko kasi sa'yo, ang gusto kong malaman, maililitaw mo ba? May lalabas mo ba? Ang 3 days? 3 nights? Ilang gabi? Mula Biyernes hanggang Linggo? At ilang araw? Hindi mo naman sasagot eh. Kaya nga yung oras na gusto kong pahabain ang pagsagot, hindi yun para sa akin, para sa iyo. Dahil kung 20 seconds lang, hindi mo nasasagot. Hindi mo nasasagot ng tama. Ito nga, 40 seconds na, kulang pa rin. Hindi nasasagot. Ang sinasagot mo, binasa mo, ang sinabi ni Kristo, ay mayroong 12 oras sa isang araw. Hindi yun ang tamang sagot dahil maging sa Pilipinas man, sa isang araw, mayroong 12 oras. Yun bang reckoning ng Hudyo sinasabi mo? Ang tanong ko sa iyo, reckoning. Ang sinasagot mo naman, yung sinabi ni Kristo, mayroong 12 oras sa isang araw. Sa Pilipinas, sa atin ganun din na. Ilang oras ba mayroon dito sa Pilipinas? Di ba ganun din? 12 oras din mayroon tayo. Lumalabas ba tayo? Kasali doon sa reckoning ng mga Hudyo? Kaya mali. Tapos binabasa mo yung English na salin kanina, nakaduda-duda, Biyernes. Alam mo, sa Tagalog kasi wala namang nakalagay na Biyernes. Ang nakalagay dyan lang, ang mga Hudyo nga sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yon. Ito pala si Mel Manalili, ang alam lang niyang Sabat is Sabado. Mel, itong Sabat na ito inataon na tapat sa araw ng Sabado, ang dakilang Sabat. Saka sinasabi mo, lahat ng Sabat ay dakila. Saan mo nababasa yun? Meron kang dyan, talata. Lahat ng Sabat ay dakila. Ha? Ikaiba ito eh. Itong Sabat na ito, na dakilang Sabat, natapat lang sa araw ng Sabado. Para kayo mga Sabadista eh. Natapat sa araw ng Sabado. Pero hindi ito yung sinasabing weekly Sabat ng mga Hudyo. Dahil ito ay dakilang Sabat. Ay Sabat nga ito mababasa sa ibang salin eh. Tapos, inuunawa mo ito na weekly Sabat nila. Nakon, maling pagkaunawa. Kaya yung Biblia na binasa mo, kahit nababasa mo ng letra por letra na Biyernes o Friday, yung salin na yon ay bugos na salin yon. Yung talata na yon ay maling pagkakasalin. Iba ka maghanap ka sa akin sinong Bible scholar na nagsasabi. Hindi ko kailangan na may Bible scholar na magsasabi kung mali o tama ang salin niya. Dahil sa ibang salin na English, hindi naman ganun nakalagay. Kilala kasi kayo na gumagamit ng mga talata, gumagamit ng mga bersikulo, ng mga salin na pumapabor lang sa Iglesia Katolika, sa aral Katoliko. Kaya nga kapag hindi nababasa sa talata, pagka wala sa Biblia, ayun, gumagamit na ng referensya. Kasi ang aral nasa labas na ng Biblia. Kaya kahit na salin, nakaduda-duda, kahit na maling salin, basta't mabasa ang paninindigan ng Iglesia Katolika, kahit mali, ay binabasa, ginagamit yun. Para lang panindigan, patunayan na tama kuno ang kanilang pananampalataya at turo. Nako, maling-mali. Unang-unang reckoning ng mga Hudyo. Kung namatay si Kristo ng Biyernes, paglubog ng araw, Mel, Sabado na yon. Ha? Paglubog ng araw ay Sabado na. Ibig sabihin lang, unang gabi ni Kristo sa libingan, Sabado ng gabi. Ha? Yun ang unang gabi niya.
Kinabukasan, Sabado, unang araw niya yun. Unang araw. Aba, paglubog noon, ng hapon, ng Sabado ng araw, paglubog, Linggo na yun. Kinagabihan, Linggo na. Ilang araw lang, di isa lang mahigit. Talaga naman, kasimple-simple. Kasimple-simpleng bilang, hindi mo mabilang. Bakit hindi mabilang? Dahil mali ang pagkaunawa. Hindi naiintindihan yung talata. Hindi rin alam kung anong sabat meron. Dahil ang sabat na binabanggit yan, hindi yan weekly sabat o sabat ng mga sabadista. Sabat yun. Hindi sabat yung nadakilang sabat. Tinatawag sa ibang salin ng English na high sabat. Hindi weekly sabat. Kaya nagkakamali ng pagbibilang dahil yung talata hindi naiintindihan. Ang alam lang na nasabat ay weekly. Bagamat binabanggit niya mayroong monthly sabat, yearly sabat. Pero ito, yung talatang ito, hindi naiintindihan ng Manalili na ito ay hindi weekly sabat, kundi dakilang sabat. Ito na nangyayari. Natapat lang sa araw ng Sabado. Ngayon, biro mo, unang gabi ni Kristo sa libingan ay Sabado. Sabado na kung reckoning ng mga Hudyo ang gagamitin natin. Unang araw niya, Sabado ng araw. Paglubog noon, ikalawang gabi, Linggo na yon, Mel. Paano mo ngayon makikita ng 3 araw yan? Ha? 3 araw? Isang araw kalahati lang. Tapos yung gabi kulang pa. Ha? Diyan nga napikon kasama mo eh. Si Alabado dahil hindi na kayang ilabas. Hindi nila kayang ilitaw. Hindi nila mailabas kung ilang araw ba talaga. Saan napunta? Ilang gabi na hindi nila hindi nila may paliwanag. Hindi nila kayang may paliwanag. Sa paniniwala at pag-unawa paniniwala at unawa ng MCBI, si Kristo namatay ng Miyerkules. Nailibing yon hapon na, kaya nailibing siya ay Huwebes. Unang gabi niya sa libingan ay Huwebes. Unang araw niya kinabukasan ay Huwebes. Ikalawang gabi niya, paglubog ng araw, ay Biyernes. Yun ang ikalawang gabi. Kinabukasan ng umaga hanggang hapon, yun ang ikalawang araw. Yun ang ikalawang araw. Sabado, Biyernes ng hapon, paglubog, ay Sabado na. Yun ang ikatatlong gabi, kinabukasan. Ay Sabado ng araw, yun ang ikatatlong araw. Yun ang ikatatlong araw. Pagkahapon, Linggo na yun, Mil. Linggo na. Dahil ang reckoning ng mga Hudyo ay sunset to sunset. Yun ang tamang pintada sa araw. Huwag mo akong turuan na maglalatag ako ng namatay ng Hercules, litra por litra. Hindi yun. Hindi kami naniniwala na litra por litra ang bagong tipan. Ngayon, kung hindi mo yan naiintindihan dahil naniwala ka sa mga salin, nakaduda-duda, bagamat nababasa yan sa Biblia, sana pinag-iisipan mo man lang kung tama yan. Sana, kinuwinta mo kung tama ba yung Biyernes, kasi ang reckoning nila, unang mga Hudyo, ay sunset to sunset, paglubog ng araw, doon magpapalit ng araw. Tingnan mo nga yung mo, ipapaliwanag mo yan mamaya. Paano mo ilabas mo yung ilang gabi at ilang araw. Ha? Kasi 3 days and 3 nights ang sinasabi ni Kristo sa 40. Time na. Moderator, concern ko lang, ang dapat niyang itindig kanina, hindi yung Sabat, yung Miyerkules. Hindi niya itinindig na si Kristo namatay ng Miyerkules, kakak lang ng Sabat-Sabat. Mamaya sa conclusion mo. Yan ang itindig mo, yung Miyerkules. Sa conclusion na lang yan. Bakit? Hindi mo ba nag-itindig? Okay, Diyos ko mo. okay. Uncle Mel, 10 minutes sa tanungan. Alright, mamaya tayo sa conclusion. Yes. Okay, ready? Alright. 10 minutes. Okay. Okay.
Saang talata, kahit hindi letra por letra, na sinabi na hint na si Kristo namatay ng Miyerkules, ayon sa Biblia, kahit walang letra por letra, yung hint lang na mababasa natin na o diwa na sinabi si Kristo namatay ng Miyerkules, hindi Biyernes. Saan? Walang litra por litra na mababasa ng Moderator, excuse me, moderator. Ang tanong ko, no, eto ulitin ko ha. Hindi naman ako naghahanap ng letra por letra. Ang tanong ko, kahit hindi ka magbigay ng letra por letra, anong hint na talata or diwa ng talata na magpapatunay sa stand mo na si Kristo namatay ng Miyerkules, hindi Biyernes? Tinindagets Talata, nila. yung hint. Yung hint bro. Gusto bang mag-counter object o sasagutin mo na yung hint or idea? Sige bro. Sasagutin ko yung tanong. Ang diwa ayon sa pagkakaunawa namin, binibilang namin yung tamang araw. Kung ilang gabi, kung ilang araw si Kristo sa loob ng libingan. Wala yung wala akong talata na ipapakita dahil hindi kami na ng litra por litra. Ang naiintindihan namin, binibilang namin. Yung ang diwa na naiintindihan namin sa Biblia. Binibilang namin kung ilang araw at ilang gabi. Next question. Next question bro. Okay. So wala siyang araw na maipapak. Sabi mo, binibilang nyo yung araw. Ang sabi mo, namatay si Kristo ng Miyerkules at 3 araw ito sa libingan na buhay. Pwede bang bilangin mo sa amin mula Huwebes hanggang Linggo kung ilang araw ang pamilang? Ipakita mo sa mga daliri mo rito. O yan. Sige, namatay ng... Oh, bilangin mo, ipakita mo kung paano ka bumilang ng 3 araw mula Huwebes, Sige. mag-umpisa. Ipakita. Ito kasi, ito ang paniniwala Huwebes. namin. Hindi, ipakita mo. Huwag kang makulit kasi. Ipakita. Ito sunset to sunset. Paglubog ng araw. Paglubog ng araw. Huwebes yan na libing. Huwebes. Huwebes. Huwebes yan na libing. Huwag mapupunahan. Huwebes yan na libing. Unang gabi ng Huwebes. Yun ang unang gabi niya sa Huwebes. Kinabukasan. Huwebes ng araw. Yan ang unang araw niya. Unang araw. Biyernes. Paglubog ng araw ng hapon, Huwebes ng hapon, Biyernes ay unang gabi. Yan ang unang gabi niya, Biyernes. Kinabukasan, paglubog ng Teka lang. Pause lang. Pause lang. Naka-pause naman tayo mo. Teka lang Sabi mo unang araw, nalito ata ako sa bilang ko, nagbibila rin kasi. Unang araw, Huwebes. Sige. Tapos, Biyernes, unang araw pa rin yun? Unang araw, Huwebes. Bro, ay moderator, sandali lang. Sige. I-post mo muna yan sandali. Naka-pause. Sige. Post mo muna kasi. Pakiulit bro, ulitin ko yung 40 seconds mo. Para sa mga nanonood. Sige bro. Unang gabi ni Kristo sa libingan ay Huwebes ng gabi. Okay. Yun. Kinabukasan araw, yun ang unang araw niya. Yun ang unang araw. Huwebes pa rin yun. Paglubog noon ay Biyernes na, yun ang ikalawang gabi ni Kristo sa libingan. Ikalawang gabi, Biyernes. Kinabukasan naman, Sabado ay ikatlong araw niya sa libingan. Paglubog noon ng araw, yun ang ikatatlong gabi niya. Linggo na. Ayun, linggo na. Paglubog ng araw, linggo na. Pangatlong gabi. Pangatlong araw kasi, si Kristo nabuhay. Pangatlong araw, hindi pang isang kalahating araw. 3 days and 3 nights. Okay, Siya next question. Napapasailan. Next question, zero now. Okay na. Okay, ito ang tanong ko. Okay. Nung sinabi mo na Miyerkules namatay, di ba? At ang unang araw niya sa libingan ay Huwebes, tama ba? Tama? Oo. Yes. Pagdating ng ikalawang araw ay Biyernes, tama? Kinabukasan. Tama, mali. Biyernes, Hindi, tinatanong kita. Biyernes, pangalawang araw. Yung ikatlong araw ng Sabado, pangatlo yun. Tama, mali.
Hindi mo ba narinig yung Sabado, nag-umaga na. sa'yo? Sabado na, pang-apat na yon. Pang-apat na. Oh, Sabado, pang-apat, pangatlo. Sabado, pangatlo. Pangatlo, Hindi, Sabado. Huwebes, Sabado. Biyernes, Sabado. Pangatlo, yung Ayan. Sabado. Tama? Pangatlo Sabado, Oh, yan. pangatlo Sabado. Pagdating ng linggo, ng umaga, pang ilang araw na yon? Ay, hindi, mali. Mali. Pang ilang araw na yon? Hindi, Well, tinatanong ko, pang ilang araw na yon, yung linggo. Yung linggo, Pang ilang araw. Moderator, ang tinatanong ko, pang Pasagutin mo ilang siya. araw. Okay. Okay, post time. Bibigyan kita ng 40 seconds, bro. Larry. Yes. Uncle Mel, pasagutin mo siya. Okay. Sige. Ang tinatanong niya, pangilang araw na yung umaga ng linggo. Pangatlo pa rin yun. Kasi paglubog ng araw ng linggo, hapon na, yun ang pang-apat na araw, Mel. Yun ang hindi mo kasi alam yung reckoning nila eh. Hindi mo naiintindihan eh. Okay, next question, bro. Next question. Wala nang side comment. Okay. Paano ba magbibilang ng reckoning time ang mga Hudyo? Sabi mo, hindi ko alam eh. Papaano mo sa amin ipapaalam kung papaano magbilang ng reckoning time ang mga Hudyo? Sabihin mo dito. Sunset to sunset nga ang reckoning nila. Hindi Paano, hindi, moderator, mo. objection. Hindi ko tinatanong kung ano yung pamamaraan ng pagbilang. Papaano mo ipapakita sa amin kung papaano ang pagbilang ng reckoning time. Na papaano, yung isa, dalawa, tatlo, yun ang hinahanap namin. Okay. Hindi yung pamamaraan. Okay, magka-counter ka ba o sasagutin mo na lang, bro? Papaano? Hindi, sasagutin ko. Sige, Ang reckoning ng mga Hudyo para magbilang ng araw, mula paglubog ng araw hanggang sa paglubog, yun ang pagbibilang nila. Ganon yun. Kaya nga nabilang eh. Nabilang Huwebes ng gabi, unang gabi. Biyernes ng gabi, ikalawang gabi. Sabado ng gabi, ikatlong gabi. Oh. Ano yun? Kaliwanag. Hindi mo lang alam. Kasi hindi mo lang maiintindihan dahil hindi mo alam. Okay na. Ngayon, Moderator, Post time. Wala. another na tanong ko. Okay, next question. Another tanong ko. Paano nagsisimula at anong oras nagsisimula ang pagbilang ng oras ng mga Hudyo sa kanilang reckoning time? Anong oras at papaano nila binibilang ang reckoning nila? Sabi mo sundown to sundown. Anong oras mag-umpisa? Bamil, hindi pinag-uusapan ng oras dyan. Moderator. Hindi pinag-uusapan ng oras. Objection. Kung kayo nga, Wait hindi lang, Siya ang bro. May naglatag objection. ng sundown to sundown. Siya yung naglatag. Sabi niya, hindi raw natin alam yung reckoning time. Kaya tinanong ko siya. Ngayon, binabawi niya na hindi raw pinag-uusapan yung oras. Ba't nagsalita ka pa ng reckoning time kung hindi mo pala alam? Ngayon, sinatanong Araw, kita. Araw. Reckoning time, ang tinatanong ko. Sabi mo, 12 Guess ko hours na. lang yung ginagamit nila. Okay. Mr. Moderator, Counter. huwag niyang banggitin ang hindi ko lang binanggit. Counter, objection, huwag niyang banggitin ang hindi binabanggit kasi walang oras ako na binabanggit. Okay. Bro, mag-ruling na ako, dahil pareho kayo may objection. Parang narinig ko naman, sabi mo, reckoning time, hindi reckoning day. So, time talaga, oras talaga ang hinahanap ni Uncle Mel. Sagutin mo ng oras or day. Wala. Hindi reckoning day, Kasi reckoning narinig ko time. talaga, reckoning time, bro. Pag sinabing reckoning time, oras eh. Okay. Or sasagutin mo ba o next question? Oras, hindi araw. Hindi, Mr. Moderator, wala naman akong matanda na sinasabi kong reckoning time. Ang sinabi ko lang, reckoning. Ayun ko lang kung mayroon ako nabanggit. Okay. Wala akong So, Uncle Mel, hindi niya ina-admit na may binabanggit siya. So, next question na natin. Sabi niya sa kanyang stand, ang isang araw 12 oras din daw sa Pilipinas. Ayan, yung sa stand niya, naka-record yan. Tanong, sino may sabi na ang isang araw ang pamilang natin ay 12 hours, hindi 24 oras? Sino may sabi? Ang oras, Mel, ang pinagbabatayan dyan, ang oras ng trabaho. Sinong may Okay lang, sabi? post time, Ang tinatanong post ko, time. sinong may Post time. sabi na ang bilang? Categorical. Yun ang tinatanong ko, na ang bilang ng oras sa Pilipinas, Categorical categorical yun, yan. bro. Ay, hindi, papangalanan mo eh. Sino? Sino ang nagsabi sa iyo at sinabi mo, lalo 12
12 hours din sa Pilipinas ang isang araw. Oh. Okay. Nakarecord So, sinulat ko. categorical bro. Sa isang araw sa Pilipinas ay 12 hours. Ayon yan. Sino may sabi sa iyo na ang ginagamit ng Pilipinas ay 12 hours at hindi 24 oras? Wala nagsabi sa akin. Yan ang sagot ko. Simple. Okay. Next question. Walang Kung wala nagsabi sa iyo, paano mong nalaman na 12 hours lang ang ginagamit sa Pilipinas? Gayong wala naman palang nagsabi sa iyo. Paano mong nalaman? Common sense, isang araw, sabi. Paano mong nalaman? Paano mong nalaman? Hindi common sense ang tinatanong ko. Paano mong nalaman? Common sense nga. 40 seconds, ang boss. sagot ko dyan. 40 Dahil seconds, ang tapos mo tao, yan. pag Sige. tatrabaho, isang araw lang. Yun ang sagot ko. Okay. Next question, Uncle. Okay. Nagsisinungaling ba si Jesus doon sa John na nilatag ko na ang isang araw na ginagamit nila ay 12 araw? Yes or no? Nagsisinungaling ba siya o hindi? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi mo lang naiintindihan yung pinabasa mo. Okay, next question. Okay. Simpleng tanong. Okay. Kung hindi nagsisinungaling si Jesucristo, tama bang sabihin niya na siya ay 3 araw at 3 gabi sa libingan? Yes or no? Tama ba yung sinabi niya? Tama. O mali? Ay, Oo, tama nga eh. Tama, okay. Next question. Tama. Next question. Okay, next yan. Kung tama pala si Kristo na 3 araw at 3 gabi siya doon, ang tanong, yung ginamit mo na Miyerkules na matay, bali ilang gabi siya ngayon pumapatak doon sa libingan? 3 days at 3 nights. 3 days, 3 nights. Okay. Yes. Linggo ng dinibing ng linggo ng gabi. Di ba? Anong Linggo linggo? Wait lang. Tapusin mo, bro. Nilibing ng Yung Miyerkules tanong. ng gabi. Tama? Yes. Hindi, ito yung ano ka premise eh. Isang gabi, doon siya sa libingan ng Miyerkules ng gabi. Tama, Hindi, mali? ito, tumatakbo Kasi ba nilibing na, ulit, gabi ha? na yun eh. Hindi, premise ko Tumatakbo, bro, ayun, muna. oh. Premise muna to. Nakayunto oh. Sige, okay lang, tumatakbo. Tumatakbo ba? Miyerkules sa gabi, ayun oh, Miyerkules ng gabi, nasa libingan na siya. Isa na yun, tama, mali? Tama. Huwebes ng gabi, pangalawang gabi niya doon. Kasi doon siya nilibing, mahapon na yun, di ba? Maggagabi na. Noong Miyerkules ng gabi, isang gabi na siya ron. Teka muna, premise ko to. Pangalawang Huwebes ng gabi, pangalawang gabi na. Pangatlong gabi, Biyernes na. Pang-apat na gabi, Sabado na. Parang napakamot ka ng ulo. Sige bro, Uncle Mel, tanong ka. Ay, ngayon, asawa Tanong ka lang, magtanong. Okay, ang tanong, nung si Kristo nilibing ng hapon, inabutan ba siya ng gabi sa paglibing doon sa libingan? Yes or no? Oo naman. Okay. Consider yon na isang gabi siya ron kasi nandoon na nilagay na. Yes or no? Yes. Huwebes ng Okay. gabi. Huwebes ng gabi ha, Huwebes. Unang gabi na. Hindi, Miyerkules ang tinatanong ko. Nag-yes ka na ngayon, binabawi mo. Okay. Constant ano? lang, constant. Paki-refresh mo. Okay, Uncle. Objection, moderator. Ulitin, Objection. Objection muna, moderator. ulitin ko. Teka lang, Uncle. May objection tayo. Anong objection mo, bro? Kasi kanina, nung nagsalita siya dyan, may sinasabi kong misis ko, hindi ko narinig masyado. Tinatanong pala niya, Miyerkules. Okay, sige. Miyerkules niya tinatanong, hindi ko Okay, sige. ma... Ang dami Granted, okay. palusot. Okay. Uncle Mel, Moderator, Nag-counter ka? moderator, excuse me. Okay. Excuse me muna. Kung may tinatanong ang misis niya kasi naka-on ang kanyang camera, dapat naririnig natin. Wala naman tayong naririnig na misis na nagtatanong eh. Pinaratangan pa kung sisinungaling. Okay. Okay, bro. Magtanong ka na, Uncle Mel. Puso ito. Okay. Let's go. No side comment. Okay. Tatanong ako. Okay. Nung si Kristo ay namatay ng Miyerkules, ayon sa iyo ang stand, naabutan ba siya ng paggabi doon sa libingan nung Miyerkules na dinala siya sa libingan at ihimlay? Naabutan ba siya ron ng isang gabi? Yes or no? Yes, unang gabi ni Kristo sa libingan ay Huwebes ng gabi. Kasi
Namatay si Kristo. Moderator, objection na tinatanong ko yung Miyerkules, hindi yung Webes. Webes yun ang Webes, Miyerkules ako nagtatanong eh. Sinasagot ko nga ng yes eh. Okay, nakapost naman yung time. Nakatapos na. Okay. Pagsagot mo ng categorical. Okay, naintindihan ko na. Mr. Moderator, sinasagot ko ng yes. Tapos idinugtog ko, unang gabi ni Kristo Pangilinan, Huwebes. So, mag-rolling na ako. No? May 29 seconds ka pang sumagot. No? Sinasagot na ba niya, Uncle Mel? Patapusin niya natin yung 29 seconds tapos next question. Okay? Yan, may seconds ako. Kasi tuloy mo yung 29 seconds mo, bro, Larry. Sinasagot ko ng yes. Tapos sabi niya categorical daw. Ito palang kausap ko, hindi na nakakadinig. Sabi ko yes. Ngayon dinugtong ko, unang gabi ni Kristo sa libingan ay Huwebes ng gabi. Dahil yun ang reckoning ni mga Hudyo. Paglubog ng araw ay ibang araw na. Namatay Miyerkules, nalibing Huwebes, unang araw sa libingan ay gabi. Okay. So, siguro last question na to. Kasi sasagot. Last question na to, bro. Okay. Last question na to. Okay, last question. Okay. Ang sabi mo, Miyerkules namatay si Kristo. Anong referensya mo sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay Miyerkules nga na namatay at hindi kasunod ay Sabat? Kasi ang kasunod Sabat, di ba? Anong referensya mo na nagpapatunay na Miyerkules si Kristo namatay at kasunod ay Sabat? Sa Biblia. Ito sagot ko. Base sa kalkulasyon namin, sa paniniwala namin, na quiz na lumalabas sa kwintada. Moderator, ang tinatanong ko sa Biblia lang panukala. Ang tanong ko hindi sa sarili mong panukala, moderator, o ino-object ko agad yung tanong. Post time. Chad, ang sagot niya, yung sagot ino-object ko pala, hindi yung tanong, yung sagot ang ino-object ko. Ang sabi ko, anong reference Bro, sasagutin mo ba yun? O, ito 20 seconds sa pagtanong mo. Okay. Wala, inabutan na tayo ng time. Okay, sorry. So, dako na tayo sa second rebuttal, Uncle Mel. 10 minutes. Okay lang. Lagyan na lang ito ng... Uncle, lagyan mo lang yung sarili mo ng 10 minutes. Sige, Uncle. Ayan.
alas 3 mali. Yung hapon ngayon, mag-alas 3 binabanga siya at binalot. At kasi nga magdidilim na kinabukasan ng araw ng Sabat sa mga Hudyo. Okay. Kaya ang sinabi sa Larry, ang Sabat ng mga Hudyo, merong weekly, merong monthly, at merong yearly. Lahat yun ay mga ginagdiriwang nila talaga talang pinabamanan. No? Lahat yun. Kahit alin doon walang gagawa. No? Lahat yun. Kaya hindi ko sinabi sa'yo na ibang weekly Sabat nila, dakila ba yun? Possible na dakila din yun. Kasi yun, alam mo ba kung ano yung Sabat na pagdiriwang nila? Passover meal. Kaya tinawag na dakilang Sabat yun at natatapat yun ang Sabado sa kanila. Kaya tinawag na Sabat yun sa kanila kasi Passover meal yun. Kaya sinabing dakila yun. Dapat alam mo yan. Di ba kaya kami lagi ng dakilang Sabat kasi tumakapin ng Passover meal. Nag-aaral kayo, ano panahon itong mga ito. No? So, dito natin makikita na nagkakawin ng mindan pag tinanong natin na sinasagot, hindi alam, hindi alam. No? Sa lahat ng kadibati ko, ito yung mga kadibati ko na pag tinanong ko ay sinasabi naman niya, sabi nga kung ano yung inistan, doon ko kakukuha, doon ako kumuha ng tanong niya, dahil alam niya pala yun, doon ako kumuha ng tanong sa kanya na doon galing. Sabi niya, hindi niya alam, hindi mo pala alam, bakit mo inistan kayo pag tinanong ka, hindi mo alam. Dapat alam mo yan kasi ini-stand mo yan. Kaya sa mga kapatid natin na nanonood, kayo na po ang mag-usga. No?
salin na gagamitin mo, natitindigan mo na yun ay tamang salin at namamasa doon na tamang salin na sinasabi mo, si Kristo namatay ng Miyerkules. Mr. Moderator, ang ganda na lang ako. Ang ganda na lang. Okay. Yung binasa ko kanina sa talata, kung narinig ang sinabi ni Jesus, 3 araw at magabi siya sa libingan. Ang reckoning time nila ay 12 hours. Yun na. Ano pa yung anak mo? Biyernes, Sabado, Linggo. Sa araw ng Biyernes. Yun sa kutyo. Kung ayaw mong tanggapin, problema ko yan, hindi yung problema. Ang lina lang sinabi ko. Naku po ba, 3 araw sinabi ni Kristo, 3 araw, may oras pa ako, diba? Sabi mo 40 hours. Pagkatapos sinasabi mo kita, bumabating ka. Sinabi sa'yo, mag-direct ka, bumabating na naman klaseng kausap ko. Kaya sabi mo 47, tapos kontra ka ng kontra, ano ka ba naman klaseng ka? Mag-director, excuse me muna. Sana pag ganyan, papawalin mo. Kasi siya nagbigay ng time, tapos ngayon bubulabog yung sinasabi. Nambubulabog. Sinabi nga ni Kristo, di ba may 3 araw, ay di ba ang anak na tao ay kagaya ni Jonas na 3 araw at 3 gabi sa libingan. Ang reckoning time nila, sabi mismo nila, hanggang to sundown, sinakyan natin. No? Pagdating ng Biyernes ng gabi, consider na yan isang araw sa kanila. Kapag sabi ko rin ng Sabado ng gabi at 2 araw, sa hour na alas 6, consider na rin yan sa kanila sa kanilang reckoning time at 3 oras. Malinaw ang sinabi ni Kristo, hindi bagat mayroong 12 oras sa araw. Malinaw na itandi ko at sinabi rin ni Kristo. Kaya kung ayaw mo tanggapin yan at mali sa'yo yan, problema mo na yan. Bro. Teka lang, bro. Sige. Susunod ko na. Okay, sige. Alright. Okay. So, ako, request mo yan, bro. Okay. Salamat. Okay. Yan. Okay. Alright. Yan. Maraming salamat at sa lahat ng mga nanood. Okay. Ayan. Salamat. Thank you, bro.
Larry Silva, salamat, no? At Uncle Mel, at ako'y mag-out na. Oo. At saka, yun, bro, salamat. Debate ito, no? Whether kung gusto mo o ayaw mo ng sagot, talagang lahat yan, umayaw yung sagot. Pero kung hindi ka masaya sa sagot ni Uncle Mel, bro, maghanap ka ng kadebate mo, nakakampi sa'yo para masaya ka sa sagot mo. Okay, bro? Salamat. Thank you. Thank you.